My dear brothers and sisters, it may be divine providence or perhaps divine humor that in our gospel this Sunday, Jesus talks about a construction project that was not completed. Hindi po sinasadya ng simbahan ito. Ito talaga ang gospel na naka-assign sa linggong ito. Nagkwento si Jesus tungkol sa isang construction na hindi natapos. At bakit hindi natapos? Dahil kinulang sa pondo. Bakit kinulang sa pondo? Naku, hindi na sinabi ni Jesus. Parang sabi ni Jesus, bahala na kayong mag-isip saan napunta ang pondo, kaya hindi natapos ang construction. Kaninong bulsa kaya napunta? Ano kaya ang mga nabili doon sa dapat ipagpatapos noong project na iyon? But my dear brothers and sisters, good thing that Jesus narrated another parable to clarify what he really means by his stories in today's gospel. Jesus, in the second parable, tells of a king who, before waging war against another king, would first sit down and calculate whether his military strength would be enough to oppose the other king. Kasi kung mas malakas yung isang hari kaysa sa kanya, it does not make sense to wage war because he will surely lose the battle. Kung alam niyang matatalo siya, edi makikipagkasundo na siya bago pa magsimula ang laban. The point that Jesus is making in today's gospel is this: do not commit yourself to anything unless you are prepared to see it through until the end. Huwag kang papasok sa isang bagay nang hindi mo natitiyak na kaya mong panindigan hanggang wakas. And this is the lesson that Jesus addresses to the many people, to the crowds following Him. Many people are following Jesus because they are drawn by Jesus' power. Biro nyo, gumagawa ng himala, kaya maraming sumusunod sa Kanya. They are drawn by Jesus' authority. Yung Kanyang pagsasalita, mahusay, kaya maraming sumusunod sa Kanya. They are drawn by Jesus' growing popularity. Sumisikat siya, kaya maraming sumusunod sa Kanya. And so when Jesus observed that there are many people following Him, Jesus turns to them and says, do not just follow me because you want to be entertained. Do not follow me just because you want to see a spectacle. To follow me has consequences. And know what you are committing to before you start to follow me. In other words, Jesus is saying to those who are following Him and to all of us, it is not enough to be Jesus' disciples. It is not enough to follow Jesus. We should be good and faithful followers of Jesus, ready to leave everything behind, ready to take up our cross, ready to commit our whole life to Jesus, not just at the start,
but even until the end. Ilang tao ang sumunod kay Jesus na ningas kugon lang, na-attract sa kanyang salita, sumunod. Humanga sa kanyang mga himala, sumunod. Pero nung sinabi ni Jesus, ang susunod sa akin, magpapasa ng krus. Ang susunod sa akin, magpapatawad ng kaaway. Ang susunod sa akin, dapat limutin ng kanyang sarili. Sabi nung iba na to. Hindi ito yung ginusto ko, kaya ako sumunod sa kanya. Nagsimula, pero hindi naman napanindigan. Ang sinasabi ni Jesus, kapag itatalaga mo ang iyong sarili, kapag i-commit mo ang iyong sarili, siguraduhin mo na kaya mong panindigan. Kung hindi, magmumukha kang kahiya-hiya at nakakatawa. Para kang yung nagtayo ng tore na sinimulan, wala naman palang pagpatapos. Para kang yung hari, nakipaglaban, matatalo ka rin naman pala. Tiyakin mo muna na kaya mong panindigan bago mo pasukin. This is also what St. Paul presents to Philemon in our second reading today. St. Paul was asking Philemon, who is now a Christian, to accept Onesimus, who was his former slave. Si Onesimus lumayas sa kanyang amo na si Philemon, at tumulong kay San Pablo habang si San Pablo ay nakabilanggo. Ngayon, sumusulat si San Pablo kay Philemon at sinasabing, tanggapin mo na itong dati mong alipin. If you are really a Christian, if you are now a follower of Jesus, then be a good one. And show your being a good Christian by accepting Onesimus back, by forgiving Onesimus, and by treating him no longer as a slave, but as a brother in the Lord. My dear brothers and sisters, good disciples of Jesus do not only have the desire, they should have the conviction to follow Jesus until the very end. Ang sino mang gusto na sumunod kay Jesus, hindi lang dapat yung gusto niya. Dapat meron din siyang paninindigan na sumunod kay Jesus hanggang sa wakas. No matter what. Dahil yung pagsunod kay Jesus ay isang desisyon, isang commitment na dapat panindigan, hindi lamang sa simula, hindi lamang kapag madali, kundi kahit na mahirap, kahit na maraming pagsubok, at kahit na magdadala sa atin sa maraming paghihirap at pag-uusig, paninindigan si Jesus hanggang sa wakas. And this is also true in many aspects of our life. In many aspects of our life, we also have to sit down, to study, to weigh things, to discern, to pray a lot before we commit ourselves into something. Otherwise, we may just rush into making a decision. We might just make commitments at the spark of the moment without even thinking of the consequences that they will entail. Bigla na lang nagtalaga ng sarili. Bigla na lang nangako. Bigla na lang nagbitaw ng salita. Yung pala hindi naman kayang panindigan. Ilang mga mag-asawa ang hindi napag-isipang mabuti bago sila magpakasal at darating sa punto na hindi pala natin kayang panindigan ito. Kasi basta na lang nagpakasal.
Ilan po ang na-interview ko nung ako'y nasa Manila Cathedral pa. Kapag tinatanong ko, sigurado ka bang pakakasalan mo ang lalaking ito? Minsan ang sagot sa akin, sa totoo po, Father, hindi ako sigurado. Sabi ko, kung hindi ka sigurado, bakit mo pakakasalan? Kahiyaan na po eh. Saan tayo dadalhin ng kahiyaan na yan? O kaya minsan, just before the wedding, just before, months before the wedding, nagkaroon pa ng malaking issue yung kanilang relationship. At sasabihin ko, sigurado ka bang gusto mong pakasalan? May tiwala ka ba talaga sa kanya? At sasabihin sa akin, wala po. Bakit mo pakakasalan? Nakahanda na po lahat. Sayang naman yung gastos. Hindi na pag-isipang mabuti. Dati po, yung mga matatanda, sinasabi sa mga nakakabata, yung pag-aasawa, hindi parang kaning mainit, na kapag isinubo mo at napaso ka, pwede mong iluwa. Sino pa ang nagsasabi niyan sa mga kabataan ngayon? Minsan sasabihin natin, sige lang, subukan nyo. Kung hindi, edi maghiwalay. Practical na tayo ngayon. But is that the will of God? Yung mga magulang, nagkaroon kayo ng mga anak, see to it that you become good parents to your children. Minsan, yung mga estudyante, mag-aaral, pero araw-araw naman, yung mga estudyante, hinihintay yung announcement na walang pasok. Di nag-aral ka pa, ayaw mo naman palang pumasok. Maraming tao naghahanap ng trabaho. Pag nabigyan ng trabaho, ayaw namang magtrabaho. Walang ginagawa. Hindi kayang panindigan yung kanilang mga pagpili sa buhay. May mga tao na gustong maglingkod sa bayan daw. Sana panindigan ang intensyon na maglingkod sa bayan, hindi yung paglingkuran ang sarili lamang. Maging mabuti at tapat na lingkod ng bayan. Sa mga nagnanais na magpari o magmadre, madali lang naman yung proseso ng pagiging pari at pagiging madre. Ang mas mahirap ay yung panindigan ang pagiging mabuting pari at mabuting madre. At sa atin pong lahat ng mga Kristiyano, napakadali namang tawagin bilang Kristiyano, pero hindi sapat na tayo'y Kristiyano sa pangalan lang. Dapat panindigan natin ang ating pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng mabuti, matapat, matuwid na pamumuhay. Kasi nakakahiya na ipagmalaki nating Kristiyano tayo, pero hindi naman natin kayang panindigan. Nakakatawa ang isang Kristiyano, pero hindi naman naisa sa buhay. Some Sundays ago, I went to Lipa in Batangas to attend the 93rd birthday of our former Archbishop here in Manila, Cardinal Gaudencio Rosales. For the first 7 years of my being a priest, I served Cardinal Rosales as his secretary. Kaya naman sabi ko, kahit na Sunday tumapat yung birthday niya at may mga misa ako dito sa chapel, sabi ko, kung hindi ako a-attend ng birthday, baka hindi ako mapatawad. Kaya sige na, minsan lang naman isang taon, pumunta ako para umattend ng kanyang birthday mass
at saka ng lunch pagkatapos. Sa misa, si Cardinal Rosales mismo ang nag-homily. Malinaw pa ang isip. Kaya lang nung nagsimula siya ng kanyang homily, sabi niya, I still remember when I was 4 years old. Sabi naming lahat, 4 years old nagsimula. Aabutin tayo ng siyam-siyam nito hanggang makarating ng 93. No? Sa haba ng ikukwento niya. But there was a story that really struck me. Sabi niya, ayaw naman talaga ng tatay ko na magpari ako. Ang gusto ng tatay ko, magdoktor ako kasi doktor siya. Kaya ang gusto ng tatay ko, sundan ko ang mga yapak niya. No, si Densi, magdodoktor. Pero sabi niya, bata pa ako, alam ko na sa sarili ko na gusto kong magpari. At ang kakampi ko ay yung nanay ko. Pero dahil yung tatay ko talagang firm, magdodoktor ka, parang hindi ko masabi na gusto kong magpari. Pero nung malapit na siyang pumasok sa seminaryo, kahit nalabag sa loob ng tatay niya, isang gabi, tinawag daw siya ng kanyang tatay at seryoso silang nag-usap. Sabi daw sa kanya, Densi, alam mong ayaw kong magpari ka. Gusto kong magdoktor ka. Pero parang hindi naman kita mapipigilan. Kaya papasok ka sa seminaryo. Pero bago ka pumasok sa seminaryo at bago kita payagan na magpari, magkasundo tayo, lalaki sa lalaki. Na kapag pumasok ka sa seminaryo at naging pari ka, siguraduhin mong magiging mabuting pari ka. Dahil kung hindi mo kayang maging mabuting pari, hindi na kita papayagang pumasok sa seminaryo ngayon pa lang. At sabi ni Cardinal Rosales, that conversation with my father stayed with me all throughout. And until now, it still stays with him. He made the promise that once I enter the seminary and if ever I become a priest, I will strive by God's grace to be a good priest. Pinanindigan. My dear brothers and sisters, our first reading today reminds us that human plans are often uncertain and the human heart is timid. That is why we should always rely on God's wisdom. Because only by the guidance of God's wisdom can we be true disciples of Jesus, faithful followers of the Lord, and good Christians, not only in name, but especially in truth.